mga caregivers. So na-explain ko na ang signs and symptoms. So I will now continue. Tagal lalo nagpapahirap sa pasyente, minamanage yan ng mga doctors. So there is a coordination among these different doctors who specializes on different diseases. Halimbawa, si pasyente nahirapang huminga, hindi maano ng doktor kasi oncology siya. I-refer niyan kay pulmonologist. Cancer oncologist. Okay? May problema sa kanyang sa kanyang kidney o kaya doon sa kanyang urinary system, urologist, ganun yung kaya sinabing interdisciplinary. Ang diet niya kanino? Nutritionist or dietitian. Ganon. Okay? So let's continue. This will start as an early diagnosis. Tatandaan natin, pag palliative care, na-discover na yung sakit, na-diagnose na siya. So ngayon, ang gagawin ng kanyang doktor, yung pinaka-doktor niya talaga, i-refer na yun sa iba't ibang specialized doctors. Kasi nasabing interdisciplinary approach. Papasok din dyan ang role ng DSWD, ang government. Kasi pag wala itong pera, i-refer yan ng Social Services Department, ng DSWD ng hospital para sa mga financial support. Okay? This is done in the hospital, kung sa hospital man yan, sa home care facility, sa pa-check-up outpatient or clinics. Palliative comes from Latin word palliare, which means to cloak, providing an extra layer of comfort and protection, shielding the patient from harm associated with the illness. Kaya nga interdisciplinary, iba't ibang specialized doctors ang titingin sa kanya. Kasi nandiyan yung sakit. So ang goal nila, ma-minimize yung paglabas ng signs and symptoms. Ma-address yung nararamdaman ni patient para si pasyente haba pa buhay. Kung di man talaga maging successful itong mga doktor na to, na mawala yung sakit niya, because cancer is an irreversible condition, di man mawala, at least ma-minimize, ma-arrest yung paglabas ng iba't ibang signs and symptoms. What is palliative care again? The aim of palliative care is to give patients the best quality of life possible. Nandyan na yung sakit, no? It's about living well. Okay. Ano pa? Ensuring patients are comfortable. Kasi hindi ko may sakit niya, magmumukmuk na lang yan sa sulok. Kailangan nandun pa rin yung social life niya. I-guide natin. Managing pain and symptoms are managed by this specialized doctor. But again, sabi ko nga, do not set aside the role of the government. So nandyan po ang ulitin ko, DOH at saka yung ating PhilHealth. This is also for people living with serious life-limiting or terminal illness. Who else? Not only for patients with cancer, people of all ages. Lalo na minsan mga nakakaawang bata, di ba sa Facebook, ang babata pa nadadiagnose na sila ng makakaibang sakit. So nabanggit ko bata, ganito lang yung mga anak, yung mga wala pang asawa. Pag kayo nagkapag-asawa na, buntis kayo, please religiously, always punta sa doktor para magpa-check up. Magpa-check up, napakahalaga yun. And again, healthy lifestyle. Kasi yung mga bisyo-bisyo na yan, nagpupush siya ng nagiging problema yan sa pag-develop ng fetus o baby sa loob ng mattress. Okay, yung sigarilyo, alak, yung mga prohibited drugs, yung mga kain ng kung ano-ano, saturated fats and everything. Kailangan healthy lifestyle. Okay? Palliative care and hospice care, ano pinakaiba? They both focus on comfort care and quality of life. However, sabi dyan, hospice care is a specific type of palliative care that is provided in the final months or weeks of the client. Naintindihan ba ito? Ibig sabihin, eto si Mrs. Smith, manikin nyo na, ayoko magbanggit ibang tayo, pero baka mamaya meron na itong Mrs. Smith. Si Mrs. Smith, na-diagnose na may cancer.
Stage 2. Okay. So, andun yung iba't ibang doktor sa titingin sa kanya para ma-minimize yung paglabas sa iba't ibang signs and symptoms. Pero hindi na control, lumala. So, nataningan na siya ng 3 months. Papasok na doon yung hospice care. Okay? So, from palliative, lumalang sakit, nataningan ng buhay, hospice care na. Sa makatuwid, pag sinabi nating hospice care na si patient, may taning na ang buhay niya. Pag palliative care, nandiyan nag-exist yung sakit, irreversible. It's a terminal illness. Okay? Hospice care focuses on the physical, emotional, social, and spiritual needs of the dying person and their families. It is not concerned with the cure of or life-saving measures already. Hindi na eh. Kasi may taning na yung buhay. Okay? Hindi na yung pag-cure ng ailments. Wala na dito masyadong gamot na binibigay. Actually, kamag-anak ka, financially challenge families, sasabihin, huwag nagbigay. And also, very cooperative naman ang doktor, sasabihin sa inyo, huwag na natin bilhin tong gamot na to kasi useless na rin naman. Sayang yung pera para na lang sa mga bata na may iwan. Ganon, very cooperative sila. Tsaka, sila na rin ang nag-iisip ng paraan kung saan pa pwedeng makakuha ng financial support ang mga pasyente, especially kapag ulitin ko nasa DOH hospital kayo. Later on, i-explain ko yung DOH hospital na yan, ha? Okay. So, hospice care again, pain relief and comfort or stress. Okay? Pero more on non-pharmacological treatment na lang kapag nakakaramdam ng pain si patient. Ay, sorry pala, no? Hindi na ako nag-placer kasi mainit. Okay, the goal of this hospice care is to improve the dying person's quality of life who is approaching death. Paano ma-improve yan? May mga pasyente, pag malapit, alam naman nila yun kasi sinasabi ng doktor, nagpapatawag na ng pare o kaya ng pastor, pinapatawag na lahat ng kamag-anak, yung mga ganong senaryo. Okay? Ang hospice ay galing sa Latin word meaning hospes. Okay, meaning a place for the sick and the dying person. Again, hospice care is focuses on comfort, care, and quality of life, not to cure anymore their terminal illness. Kasi nga po, may taning na, so useless na ang gamot. It's more on non-pharmacological treatment already. Kung nahirapan, pwedeng itagilid siya, lessen yung pain niya, psychological na lang, magpatugtog ka ng soft music, lagyan mo ng, kung pa siya, kanya pa manood at hindi pa nagka-strain, buksan mo yung TV, doon sa gusto niya palabas, ilagay mo, pero wag lagay mo yung channel na paborito niya, pero wag malakas yung yung sounds, kasi irritating din yun. So there are 5 stages of palliative care. So ito mga stages na to. Number 1 is stable. Stable pa, okay. So nandun pa yung pag-create ng care plan para sa patient at lahat ng doktor sinusunod dyan. Stable pa kasi, okay pa siya, no? So isang basehan nila dyan yung vital signs. So sa vital signs kasi, pag nakita mo yung chart ng patient, nandun parang graphing paper. Makikita mo yung pulse rate niya na nag-increase, bumababa, kaya yung kanyang body temperature, bumababa, tumataas. Graphing of vital signs. So tinuturo ko po yan sa patient care and management. Sa stage 2, unstable, adjusting the care plan and preparing emotionally. Ibig sabihin, lagi vital signs ang basihan, hindi na maganda yung kanyang vital signs, masyado na mababa, and then biglang magpipik yung taas niya, and then bababa na naman. So dito na medyo nababother ang mga doctors. Hindi naman patoy ang mga yan eh. Mahal nila yung kanilang mga pasyente. So pagka ganun, alerto sila. At saka puro bilin yan sa mga nurses, sa mga aide, sa ibang yung mga residente. Residente yung mga doctors na nagpa-practice pagka-graduate. So yung mga consultant, siya yung nag-uusap-usap. Okay? Nag-iisip sila ng paano pa ba papahabain yung buhay nito. Pasyenteng ito, paano makontrol yung lalo na banggitin ko cancer kasi traitor yan. Paano pa ba ma-arrest yung pag-growth ng cancer cells, okay?
Stage 3, nagde-deteriorate na yung pasyente. Paano malalaman? Vital signs pa rin. Wala namang ibang basis dyan, kundi ang vital signs ng pasyente natin, tsaka lagi nakalagay na sa kamay niya yung pulse oximeter. Okay? By the way, alam niyo gamit ang pulse oximeter para sa inyan. Alam niyo, index lang, no? Index finger lang. Okay? Kailangan tuyo, hindi mahaba ang kuko, walang nail polish, walang artificial fingernails. What else? Hindi siya hindi sobrang lamig, hindi sobrang init ang kwarto, tapos hindi siya natatakpan. Dapat malinis yung kuko nakatrim. Okay, so balik tayo dito. Deteriorating na yung status ng pasyente. Sa paano malalaman ng doktor yung vital signs niya, pababa na ng pababa. Kaya caregivers, ayusin niya pagkuha ng vital signs kasi ito yung number 1 na basis ng doktor palagi. Lalo na pag ikaw ay live-in caregiver, napaka-importante ng vital signs na maya't maya ay tinatanong ka ng doktor. Okay? Huwag kayong mag-rely lang doon sa doon sa mga electronics. What if naglobat yan? Hindi accurate ang result. Mas maganda yung marunong ka pa rin kumuha doon sa traditional way na gagamit ka na stethoscope, kakapain mo yung kanyang brachial pulse, kakapain mo yung pulso niya. Maganda yung old style pa rin. Okay? Kasi pag naglobat ang mga machines na ginagamit mo, it's useless. Stage 4, so nag-deteriorate na doon. Stage 4, yes, ayan na. Terminal case na. Ibig sabihin, lumala na talagang papunta na yung pasyente dun sa mamamatay na siya. Symptoms, management, emotional and spiritual care na lang. Tumitindi yung pain, nakakaramdam ng pain, no more medication. Wala nang gamot na bibigay dyan. Jay, ingat ka, Jay. Magsisend na ng certificate sa mga nag-order, papel busy na. Okay, symptom management, ibig sabihin, yung mga daing niya na pain, yun naman yung lagi hindi na bibigyan ng gamot dyan. More on positioning na lang. Kung pwede ng application ng cold compress or hot compress, yun na yung i-advise ng doktor. Okay? And of course, emotional and spiritual care. Emotional, kailangan nandiyan ang kamag-anak, nearest family members, yung kanyang asawa o anak o kundi man yung kanyang yung magpapatawag ng pare o kaya ng pastor, ganun. Okay? And stage 5, it's the bereavement. Kinuha na siya ni Lord. Okay? Support for family members, loved ones, and carers. So dito, ikaw na caregiver, kumbaga doon sa stage 1, 2, 3, 4, you empathize. You always put yourself in the patient's condition, the patient's situation. This time sa stage 5, you sympathize. Nakikisimpatya ka sa nangyari. Ibig sabihin, malungkot na nga sila, nagiyak ka na nga sila, ikaw naman tawa ka lang. Parang naive ka na wala kang pakiramdam. Okay? Hindi naman po tama yung ganon. Okay? So these are the 5 stages of palliative care. Again, pag sinabi natin palliative care, na-diagnose na siya ng sakit na yon, irreversible, okay? Kapag naman hospice care, meron ng taning ang kanyang buhay. The 6 C's of palliative care. Communication is number 1. Importante yun. Hayaan nyo lang na magkwento, mag-verbalize ang pasyente, ilabas niya yung kung anong gusto niya sa sarili niya, sa isip niya, o sa dibdib niya, kung nararamdaman niya, yung bigat ng kalooban. Nandiyan ka lang na nakikinig sa kanya, and as much as possible, avoid giving remarks that might offend the patient na makakadagdag sa kanyang nararamdaman. So mas maganda yung less talk, less error, less yung offend na magagawa natin sa pasyente. Okay? Kasi baka mamaya dyan, ganyan lang po talaga ang buhay, una-una lang. Huwag gano'n na. Huwag gano'n, okay? Mas maganda makinig ka na lang. Okay po. Sige, ano pa yung gusto natin pag-usapan? Gano'n. Sa makinig ka na lang.
We have listened and will continue to listen to the concern of our patient. Tayo na caregivers, ha? Kayo na health workers. Commitment, ano commitment na yan ng medical team, ng specialist doctors? Sabi nila dyan, you are committed to working together with primary and secondary care providers with statutory services. When we say statutory services, we are talking here of the state. Pag sinabi natin state, government partners, okay? Meron yung government partners, kagaya nga ulitin ko na naman, PGH, kasi meron silang support sa mga cancer patients at yun po ay libre. Pwedeng government and non-government organizations na nagsusupport sa mga pasyente. Okay? To ensure that survivors can access support, informations, and services they needed. Mababait po mga doktor, sila po yung nagre-refer talaga, lalo na pag alam nila na si patient ay indigent. Kasi ang goal ng mga doktor, may credo sila pagalingin si patient. Yun lang yun. At kung hindi man gumaling, masama sa loob nila. Na nasasaktan sila na kasi yung sa kamay nila nangyari, so nasasaktan sila na hindi nila napagaling. Okay? Competency. To ensure that all members of the team are fully supported in their roles through both clinical and managerial supervision. So yung collaboration diyan ng iba't ibang doctors, marurunong yan. Specialized nga do. Kasama rin dyan ang nurse at wag iset aside si caregiver, kasama din dyan sa team, kasama rin si nursing attendant, kasama si orderly, si DSWD, yung nutrition, the dietitian, si dietetic department, kasama dyan ng PT, ang OT, lahat. They will work as a team. Compassion. Okay, we offer holistic needs assessment to each person who approaches the service or who is being referred. Okay, compassion is sincere na pagtingin, pag-alaga sa pasyente may sakit. Letter C, number 6 sa C sa palliative care. Care is, we care passionately about the service you are developing and the survivor experience. Sabi ko nga, hindi naman nakasurvive ako sa cancer. Lang siya, na tumigil lang yung pag-grow ng cancer cells. So pag na-trigger na naman yan, halimbawa, yung taong yan ay nagpupuyat, then umiinom, parang nawala sa loob niya consciously na, wala na akong cancer, I'm already cancer-free. Hindi, nandiyan pa rin yan. Tumigil lang, okay? Na-trigger na lang ulit. Nung ginawa mo na naman, si patient ginawa na naman niya yung hindi dapat na ayaw ng cancer, na nagpapatrigger na naman sa pag-grow ng cancer cells. Courage is another one. Okay, we recognize and celebrate the courage of patients to survive from chronic illness. Again, chronic, sinabi ko sa inyo kanina, ito yung mga matagal na paglabas ng signs and symptoms at matagal yung sakit. Ulitin ko, hindi man sila talaga gumaling, okay, lumakas, pero nandiyan pa rin yung sakit at na-arrest lang yung pag-grow ng cancer cells. The 4 pillars of palliative care, of course, yung physical na condition niya, papasok dyan yung pain, yung relief of pain. So, nandiyan ang mga doctors, okay? Psychological, papasok dyan yung, again, paano mo maiwasan na hindi ma-depress ang isang tao na affected ng sakit na yun. Kasi unang-una, ang iniisip niya, paano ang mag-anak ko kung yan lang ang sole breadwinner ng family. Kaya nandun yung anxiety and depression. Okay, another one is yung socialization. Parang para sa kanya, feeling niya naparusahan siya at nawala na lahat yung kanyang connection sa iba't ibang tao. They worry about family and finances, loss of job, presence and income, loss of social position, loss of role in the family, and feelings of abandonment and isolation. Para sa kanila, yun ang mararamdaman nila, which is hindi naman talaga dapat. And then spiritual, sasabihin na, bakit ako? Ang dami-dami naman masama dyan. O diba? Why this happened to me? Bakit ako pa?
Why does God allow me to suffer like this? What's the point of it? Sinisisi si Lord, di ba? Is there any meaning or purpose in life? May silbi pa ba ako? Can I be forgiven for my past wrongdoing? Ayan. Nakukonsensya na rin siya kung meron man siya nagawang masama. At sasabihin pa sa sarili niya, ayan kasi, yan, pinarusahan ako ni Lord. Siyempre, nandiyan yung sa una, nagagalit sila, bakit sila, mamaya iyaano ko sa inyo yung stages ha, meron yung starts na nagagalit, then later on, acceptance. Okay? So these are the 4 pillars of palliative care. Concepts to remember, tandaan po natin ha. Ano yung sinasabing Advanced Health Directive? This is a legal document that outlines a person's preferences for medical treatment in case they become unable to communicate their wishes. Yung Advanced Directive na yun, mga habilin na may pirma ang abogado, may pirma ng pasyente. Halimbawa, ayaw niya ng i-intubate. Pwede yun, nakasulat doon, hindi na i-intubate. Ayaw niya na you call this, ayaw niya na resuscitate, pwede rin yun. Gusto niya na ito lang yung doktor na titingin sa kanya, pwede rin yun. Nandun lahat. Na